Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka langyaw gikidnap sa mga armadong lalaki kagabi sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kapin 900 ka mga botante nga mo-transfer sa munisipyo sa Villanueva, Misamis Oriental, gipatawag sa Comelec 10. Live animals ug exotic wildlife gibida sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka 26 anyos nga lalaki nga American national ang gikidnap sa mga armadong lalaki sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kapulisan padayong ginaimbestigahan ang insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikumpirma sa Police Regional Office 9 ang insidente sa pagpangidnap nga nahitabo sa Sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Sibuco, Zamboanga del Norte alas 11 sa gabi adlawng Huwebes. Biktima ang 26 anyos nga American national nga si Elliot O'Neil Eastman. Maglima ka bulan na kining nagpuyo sa maong probinsya, sanglit na kaasawa kini og residente rasab sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, gisulod sa upat ka mga armadong lalaki ang panimalay sa biktima, bitbit ang M16 rifles. Nagpaila kuno kini isip mga law enforcement officer. Apan, nagdumili ang biktima nga mukuyog, hinungdan nga napusilan kini sa tiil. Dayon, gipasakay sa usa ka bangka padulong sa Sulo o Basilan. We would like to correct that as of today, we recorded a case or report of alleged abduction. Alleged abduction of an American national who happened to marry a local in that area. Lumalabas sa report, meron po tayong 4 armed men na dumukot doon sa ating biktima at hindi pa po natin na tinutukoy kung anong grupo yun ang kumuha sa kanya. Sumala sa kapulisan nga sa pagkakaroon, walay nadawat nga mensahe ang kabanay sa biktima kalabot ransom money nga posibleng pangayoon sa mga sospek. Now, wala ho tayong any ransom demand. Second, na-check ho natin as per record, background po ng ating victim, wala mo po siyang known na malaking business. And wala po talaga pa siyang known na profession ang pagpunta niya dito sa Pilipinas. Padayon karong ginatutukan sa mga otoridad ang maong insidente. Rest assured that your PNP, at the same time, lahat po ng ating mga kasama sa area, ginagawa ho lahat and we're on top of the situation. This incident in Sibuco will not affect the general peace and order situation in the entire Zamboanga Peninsula. Efren Mamak, One Mindanao. Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga si Senador Amy Marcos ang mihangyo kaniya nga mudagan aron mudaog si PBBM di atong 2022 elections. Gihatagan sab sa Vice Presidente og bagsak nga unong o gradong 1 si PBBM. Ani report ni John D. Esteban. Daghang revelasyon si Vice President Sara Duterte sa iyang press conference kaganihang buntag adlawng Biyernes. Sigon sa Vice Presidente, nagamit siya sa nakalabang eleksyon sa mga Marcos. Si Senator Amy Marcos matud pa ang mihangyo niya nga mudagan isip running mate sa iyang manghod nga si President Ferdinand Marcos Jr. ngadtong 2022 elections aron makuha ang boto sa mga Bisaya. She said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalhon ang mga Bisaya. Wala sab daw kamatuuran nga gipadagan siya og presidente sa iyang amahang si former President Rodrigo Duterte. Inay, giawhag siya nga suportahan na lang ang kandidatura ni Senator Christopher Bongo nga mao'y mudagan unta pagka-presidente atong panahuna. PRD never ever asked me to run for president. And in fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Gisultihan sab daw ni Inday si Senator Amy nga kaluton ang ilang amahan nga nakalubong sa libingan ng mga bayani ug ilabay sa West Philippine Sea. Kahinumduman nga nalubong si anhi President Ferdinand Marcos Sr. parahon sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Group chat yon. Tapos noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days,
Huhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun sa Philippine Sea ang tatay ninyo. Gihataga ni VP Sara og bagsak nga gradong 1 si PBBM sa iyang performance isip presidente sa nasod. Wala usab daw siya'y mahinumduman nga nagdiscuss sa iyang plataporma panahon sa milabayng eleksyon si PBBM. Pangutana sa bise, sala ba daw niya kung dili matud pa kay balo magpaka-presidente si Marcos? Gitubag sab ni Inday ang pahayag ni PBBM nga daw nailad siya sa pagtuo nga amigo sila sa vice presidente. Human nga miingon si Inday nga dili sila maghigala sa presidente. For the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? When you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Gisulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin ni Pagulong Bongbong Marcos sa revelasyon ni VP Inday. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Kapin, 900 ka mga voter applicants nga buot magpa-transfer sa Villanueva, Misamis Oriental gipang sumunan sa COMELEC Election Registration Board tungod sa petisyon sa usa ka political party. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipanghaturan og somon sa COMELEC Villanueva Election Registration Board kon ERB ang 962 ka mga voter applicants nga buot mobalhin sa pagbutar sa munisipyo sa Villanueva. Kini human nga nagduso og petisyon ang National Unity Party kun NUP tungod sa gituuhang kadudahang address sa maong mga voter applicant. Sumala sa representante sa maong partido nga nagtuo sila nga dili lehitimong residente sa Villanueva ang mga botante. Nga makita man ginato no ang tubag nila sa cross-examine sa pag-cross-examine nga dili man gani sila makatubag no kalabutan sa ilahang pagpuyo nganhi sa Villanueva kay di man sila katuod sa pag-adto pa lang sa ilahang Pinoy-anan. Gikumpirma sa COMELEC election officer sa lungsod sa Villanueva nga adunay petisyon nga gipasaka ang NUP. Gani anaa na kuno sa kapin 400 ka mga botante ang napailawom na sa ERB hearing sukad adlawng Lunes aron ipatubag sa maong reklamo. Mag-decide na ang ERB ana based on the evidence or documents presented by the applicant. Sumala sa COMELEC nga normal nga proseso kini, ilabi pa sa panahon sa voter registration. Kinahanglan lang kuno nga mapamatud-an sa gipetisyonan nga botante nga siya lehitimong residente sa ilang lugar. Apan karon na lang ang katapusang adlaw sa pagpahigayon nila og Election Registration Board hearing. Bisan pa man nga aduna pay kapin 500 ka mga botante nga gipang sumunan ang wala pa nagpakita sa buhatan sa COMELEC. Ang representative sa political party or any registered voter, pwede siya maka-file og inclusion dito sa MTC. In case ma-disapprove ang iyang application din sa board. Pananglitan pod, kung ma-approve ang iyang application, pwede pod mo file ang usa ka botante or any registered political party og exclusion dito gihapon sa MTC. Magpagawas kuno ang COMELEC og listahan sa mga aprobadong botante alang sa 2025 midterm election kung mahumana ang deliberasyon sa COMELEC ERB. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nanawagan ang Philippine Statistics Authority sa katawhan nga musalmot sa Census 2024. Kung unsa kini ka-importante alang kanato, atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, importante kini aron malakip ang atoang pangalan sa pag-update sa community-based monitoring system. Pero hagit sa mga enumerators ang poblasyon area kay kasagaran sa mga lumulupyo anaa sa trabaho. Ani report. Ang barangay Bukana ang pinakarakong barangay sa Davao City kung populasyon ang hisgutan. Usa ni sa mga barangay nga dapat ma 100% ka masensus alang sa pag-update sa community-based monitoring system. Pero hagit sa mga enumerator karon ang pagkumpleto sa 2024 Census of Population sa syudad. Kay sagad sa mga residente labi na sa poblasyon area, wala sa ilahang mga panimalay kay nagtrabaho. Kabalo mo kita ang population district is kuan siya dense ang ato ang working age or ang nagatrabaho diri
So as one of the mentioned issue or challenges ni Sir Jesse na katuganing walay tao, basically mao gyud pudto ang nabati o mao pudto ang dahilan nganong dugay or dili madakpan tong uban pong mga appeal sa enumeration areas diri sa poblasyon. Sa karon duna pa sila'y 30% nga absunod. Ang deadline sa October 30 na. September 16 unta ni apan nalugayan. Si Barangay Bukana Kapitan Robert Olan-Olan parayon ang pag-auhag sa mga lumulupyo nga mosalmot sa census. There's kabakan to tayong speech. So allergic kayo mga constituents na ako diha magpa-interview kay basig pagtuo nila nga demolition. Nag-conduct ni orientation sa atong enumerators ug sa atong mga PROC leaders, no. So kailangan bago mo pasok ang enumerators dito, naka-wear sila karon og ID, then assisted by the PROC leaders. Hinuon ang gihimo karon sa enumerators ang pagpahigayon sa ilahang census sa gabi o weekend aron maakomodar ang mga dili available. This endeavor is very important for us to have an updated population and in the city, and also for CBMS so that we can have an updated list of beneficiaries on the social protection programs, especially poverty alleviation programs for our city, as well as list of inhabitants in areas, especially if there are disasters that will happen, so we can already identify immediately. Sara, sa Oktubre 30 na ang deadline sa Census 2024. Busa, apila sa Philippine Statistics Authority o PSA sa mga residente i-akomodar ang ilang mga enumerators aron mahan-ay na kini og dili na malangan. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-uul ang pipila ka beach resort owners sa Sarangani tungod mingaw na sa ilang resorts kay nihit ang ilang customer. Kung ngano atong sayron sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, mingaw gyud og menos ang ilang kita sulod na sa 2 ka bulan. Sukad gikabaniog ang buhaya sighting sa Sarangani Bay. Halos wala na yung mga ligo dinhi sa usa ka beach resort sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani. Sumala sa tagdumala sa maong resort, mag-2 ka bulan na kuno nga walay customer. Nangahadlok sa balita kalabot sa crocodile sighting nga nasiplatan sa karagatan sa Sarangani Bay kaniadto. Gumikan niini, apektado ang ilang kita. Ay mga ligo magpipila lang. Ana, yung mga tanan pag diri nga, sir, nabay buhaya nako walay buhaya diri. Sumalasab sa usa ka netizen kinsa nakabisita sa pipila ka beach resort sa Glen, Sarangani na matikdan sab niini nga menos ang mga nagabisita sa maong lugar. Why man nakuha nung anumang good ma'am so kadtong na balita ang katong buaya ing ana isa pod na sa reason sir nga nagmingaw gid daw ang ilahang ang mga customer nila ba. Sumala sa Provincial Environment and Natural Resources Conpenro, Sarangani, padayon ang ilang pagmonitor sa tibok karagatan sa Sarangani. Kini aron madakpan ang maong buaya nga nasiplatan sa karagatan. Patuloy naman sa aming ginasawang pag-monitor para matukoy kung saan yung mamalagyan itong buaya para magkaroon ng sunod na hakbang. Sumalasab sa Sarangani Tourism and Investment Promotion Center. Luwas matud pa ang tanang beach resort sa Sarangani alang sa mga turista. Ang focus namo karon is really the safety of the beach goers. In fact, we are really responding to the memorandum circular issued by the Philippine Coast Guard requiring all beach resorts, not only in Sarangani requiring all beach resorts to have a certified licensed lifeguard. Dugang sab sa maong buhatan nga wala kunoy record ang probinsya nga dunay insidente nga napaakan sa buaya. Very safe kay una-una for the longest time wala man gyud tay cases sama sa imong yung napaakan batag buaya dira or something. Sara, hinuon gipaniguro karon sa otoridad nga luwas kaliguan ang mga beach resort sa Sarangani aron mobalik sab ang kumpiyansa sa mga turista sa ilang lugar. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. 2 ka mga individual nga giingong nalambigit sa ilegal nga pagpamaligya o pre-registered prepaid SIM card sa Cagayan de Oro City.
arestado sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10. Ani ang report? Huli sa akto sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang 34 anyos nga lalaki nga namaligya og pre-registered prepaid SIM cards gawa sa Gusa Elementary School sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ang suspect daan ang gisubay sa Raco 10 tungod sa maong illegal nga binuhatan. Na-recover gikan kaniya ang bulto sa mga prepaid SIM card nga daan ang nakarehistro. Matod sa otoridad, dakong gibawal ang pagpamaligya sa mga pre-registered SIM cards. Subay na sab sa SIM Registration Act o RA 11934. Mga ngalan, mga dami account. So ang tawag ni mga bogus account. Tumapod na itong nakita sa mga applications, sa financial applications, nga doon na po yung mga modus operandi nga inan. Gironda sab sa otoridad ang panimalay sa suspect sa Purok 2C, Barangay Gusa, kung asa na-recover sa otoridad ang lain pang mga SIM card nga nakarehistro na daan. Ang operasyon pinasikat sa pagpatuman sa warrant to search, seize and examine nga gikuptan sa Raco 10. Dako matod pa ang posibilidad nga gamiton sa illegal ang mga nakarehistro ng daan nga SIM cards. Ubay-ubay na, labi na kaning mga gitawag nato og phishing or kaning gitawag nato og mga call, no? Nga gapang pangilad, gapang name drop og mga pangalan sa mga prominent personality, either government or private institution. Gamiton nila ilang ngalan, manghulga sila or manghayo sila og kwarta. Samtang sa laing entrapment operation, dakpan sab sa otoridad ang 54 anyos nga babae human nga maligya sab sa mga pre-registered nga mga prepaid SIM cards. Ang operasyon gilusad pasado alas 10 sa buntag adlong Biyernes sa Purok 2A sa Barangay Gusa. So delikado gini siya, so ato pong giyangyo katong mga katawhan nga dili ni ipatronize ang kaning mga prepaid SIM card registered na siya kay violation ni sa balaod, no, sa SIM Card Registration Act. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa kay 32 anyos nga babaeng nang labalang kilid sa suba sa Bukirong Barangay sa Cagayan de Oro City ang nakaplagang patay. Ang biktima gituuhang gilugos una gipatay. Suspect nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan. Aning report. Patay na diyang nakaplagan sa mga residente sa Barangay Tansulihon sa Cagayan de Oro City ang 32 anyos nga babae. Aduna kini samad sa ulo ug hubo na diyang nakita ang iyang patayng lawas. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa sister-in-law sa biktima, gibutyag niini nga igo lamang ng laba ang biktima kilid sa suba Miyerkules sa buntag. Natingala na lamang sila diyang adunay nagtaho kanila nga nakitaan ang patayng lawas niini. Sa gihimong follow-up operation sa Lumbia Police, nadakpan ang 23 anyos nga gitudlong suspect sa maong krimen. Matud pa sa otoridad nga human ang krimen, nakita kuno ang motor sa suspect nga anaa duol sa lugar sa nahitabuan. Na-recover sab ang sanina niini nga daw aduna pay mga dugo. So motong sa isa ka area sa Lasang, nakita nato ang atong suspect nato through sa pagtawag sa atong yang igsuon niya. Patawag sa yang igsuon niya, nasa gilid lang ato ang mga operatives uban atong mga barangay tanod nato. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspect, gilimod ni Ine nga siya ang mihimo sa krimen. Gikan ko nag-inom sa balay. Gikan ka na? Inom. Nag-inom? Sa balay? Oo, nagatuloy ko sa akong uma. Ato na yung kaog sa inyong uma. Pagkahuman? Ako naman nilang napangita na noon nga pagkakuan. Pero ikaw, para nimo, dili ikaw. Dili mo, sir. Apan ang kabanay sa biktima, dako ang pagtuo nga mao ang suspect ang naghimo sa krimen. Tungod na sab sa mga daang record niini sa ilang lugar. Akong nahimbalan sa una, sir, wala lang gina siya na blatter. Sa akong magulang nga ni hangyo siya sa asawa sa akong igsuon nga kanang ablihi ko kay mosulod ko diha kay gusto daw kuno siya motilaw. Nana nga istorya 2022 nga year. Karon gipailawom pa sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Kung mapamatud-an nga nahilabtan ng biktima, posibleng mag-atubang og kasong rape with homicide ang suspect. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Kapinkon kulang usa ka gatos ka mga nagkariang hayop ang gibida sa labing una nga Play School Live Animals
and Exotic Wildlife Show sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Dili na kinahanglan pa nga mogawas og moadto sa mga zoo ug farm kining mga estudyante dinhi sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Tungod kanang tanan, pwede na nila ma-experience sulod sa ilang eskwelahan, gikan sa halas, iguana, isda, ug bisan mga pagong. Pwede nila makita ug mahikap sa ilang labing unang live animals and exotic live shows. We have animals that are brought by our students. So, kasi mga bata, exhibitors din sila. Oo. And then we also have guests, exhibitors, that they also bring in animals. Kapin kung kulang 100 ka mga live animals o exotic wildlife ang pwede makita sa mga estudyante. Tumong ni ini nga ma-immerse og mas makakatun ang mga bata sa matag mananap nga ilang makita sa personal. We try to instill in the children kindness, compassion, understanding, and then taking care of our environment. Gani ang ubang mga estudyante, lakip ang mga ginikanan. Nalingaw sa maong animal show. Nalingaw ko kay very interactive this year. Daming variety of reptiles talaga. Natun-an ako na daghan daig mga types of animals, tas na mga ways na unsaon pagpabuhi sila. Siyempre nalipay ko. Para po sa mga bata, mas nalipay gid sila po. Gawas sa mga hayop. Gitudluan usab sila sa mga insekto ug mga sakit nga hatod ni ini sama sa mga lamok. Ang dengue is a health risk. Pwede tayo mamatay, Pwede tayo mamatay. So, i-educate na ako ang mga students sa biology lang. Mulungtad ang Live Animals and Exotic Wildlife Show sugod karong adlaw, October 18, hangtod ugma October 19 kung asa abli na kini sa publiko. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Nagpagula na ang Davao City LGU og guidelines alang sa pag-obserba sa kalagkalag karong bulan sa Nobyembre. Subay sa guidelines sa Davao City LGU, hugot nga ginadili ang pagsulob og jacket, backpacks, kusog nga pagpatugtog og karaoke, pagsugal, pagdala og ilimnong makahubog ug bisan unsang talinis o hait nga butang. Ginadili sab ang pag-overnight sulod sa mga pampublikong sementeryo. Apan ang mga pribadong sementeryo mahimong tugutan depende sa nagdumala. Lakip sa gibawal ang drone, mga armas ug ang mga latagaw lakip mamasurahay. Abli sa publiko ang mga lubnganan sugod alas 6 sa buntag ug sirad-an alas 8 sa gabii gikan sa Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 3. Hinuon ang mga pribadong sementeryo mahimong magpatuman ug nagkadiyang oras sa pag-operate. Ipatuman ang one entrance, one exit policy ilabi na alang sa mga sakyanan. Gibarugan sa Department of Social Welfare and Development Region 11 nga dili magamit sa pamulitika ang pagpanghatag og ayuda sa ahensya taliwala sa maabot nga eleksyon. Sumala pa ni Michelle Franca, ang Regional Information Officer sa DSWD 11, kampanya karon sa buhatan ang bawal ang EPAL sa mga programa sa ahensya sama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ug uban pa. Dugang pa ni Franca nga gipatuman sab sa ahensya ang apolitical ngadto sa mga personahe niini aron malikay nga maggamit sa pamulitika. Gipasabot sa opisyal nga ang ayuda nga ginahatag sa ahensya gikan sa katawhan nga alang sab sa katawhan ug dili angay pahimuslan sa usa ug pipila nga dunay personal nga interes. Dakpan ang duha ka mga lalaki human illegal nga namaligya og mga armas ato sa Joint Firearms Bypass Operation sa otoridad sa Maguindanao del Norte. Ani ang report ni Efren Mamak. Dito. Sa video gikan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG BAR, makita ang mga armas ug bala nga matud pa ginabaligya sa duha ka mga lalaki nga nadakpan ato sa Joint Firearms Bypass Operation sa Barangay Tambo, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte pasado alas 9 Lunes sa buntag. Ang maong mga sospek residente sa maong lugar. Matud ni Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca, ang hepe sa CIDG BAR Chief, ang usa ka lalaking sospek ang nagtransact sa posture buyer samtang ang laing sospek nga lalaki mao kuno ang tag-iya sa armas. Nakuha sa posisyon sa maong mga sospek ang usa ka unit sa caliber 5.57 Elisco rifle, usa ka unit nga 30-rounder magazine, 33 pieces nga live ammunition, bandolier ug usa ka cellphone nga gigamit sa maong transaksyon. Balog na sa custodial facility sa CIDG Maguindanao PFU office ang mga sospek
nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala na sila mihatag og pahayag. Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mga kapuso, mag-igmat sa posibleng pag-ulan nga hatod sa duha ka weather systems o dili maing dagan sa panahon. Magpaulan sa Palawan, Visayas ug dakong bahin sa Mindanao ang ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Gawas niini ana asabang tsansa sa localized thunderstorm sa nagkadayang lugar sa nasud. Samtang sa pagmonitor sa pag-asa, wala pa'y epekto ug ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang gibantayang low pressure area nga naagawa sa PAR nga anaa sa sidlakan nga bahin sa Visayas. Giauhag sa Davao City Health Office sa mga tulunghaan sa syudad nga giliyong i-report kung galing dunay matala nga kaso sa hand, foot and mouth disease. Mao kini ang gibutyag ni Dr. Tomas Miguel Ababon, ang officer in charge sa Davao CHO, nga kinahanglang masayo dayon ang opisina aron mapugnan ang pagkatag sa sakit. Giawhag sab ni Ababon ang mga ginikanan nga kuno galing dunay makita nga sintomas sa HFMD sama sa pagpamula sa baba, kamot, tiil, pagsakit sa tutunlan, grabing kakapoy ug walay gana sa pagkaon, kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor. Una na nga gikumpirma sa Davao CHO nga moabot na sa 30 ka kaso ang natala sa mga sakit sa syudad. Kapin 300 ka senior citizens sa Katalunan Grande sa Davao City ang nakapahimulo sa libreng serbisyo nga gihanyag sa ilang lokal nga kagamanan kaganina buntag. Pipila sa mga serbisyo nga ilang gihanyag mao ang libreng eye and ear check-up, physical therapy, dental care, vaccination o guban pa. Sumala sa Barangay Katalunan Grande, tumong nila nga ma-promote ang healthy and wellness sa mga elderly o senior citizen. Pagpasalamat sab nila kini sa dakong papel nga natampo sa mga katigulangan sa matag komunidad. Samtang 5 ka walkers, quad canes ug 15 ka white canes ang gipangapod-apod alang sa mga elderly nga kabus. To promote healthy aging and wellness and health para ma-emphasize sa kanila na hindi sila naiwan sa community. Lipay kayo ko kay ang akong anak nagamuni akong anak sabi niya, "Ma, punta doon kay libre na." Mas masalamat kung naade activity ngayon ani ba nga kuan. Kay hibaw na to unsay kuan sa atong lawas. Gipildi sa San Beda Red Lions ang Perpetual Alta sa first game kaganina sa round 2 sa NCAA Season 100. Low scoring ang maong dula tungod na sab sa grabing depensa sa matag teams. Apan mas pursigido ang San Beda Red Lions nga mudaog human sa ilang kapildihan sa milabay nga dula. Nanguna dinhi si Yuken Andrada Stellar nga 5 out of 9 sa 3-point goal percentage nga naghatod niini sa kadaugan sa final score 57-53. Best player si Andrada nga mitala og 21 points, 3 rebounds, 1 assist ug 1 steal. Samtang ugma adlawng Sabado, magtigi na sab sa hard court ang Arellano Chiefs batok sa LPU Pirates sa alas 11 sa buntag nga makita sa Heart of Asia. Samtang sa alas 2:30 sa hapon, magsangka sab ang San Sebastian Golden Stags batok sa EAC Generals. Masaksihan kini sa GTV ug Heart of Asia. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na! Mao kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.